Magandang araw, Pilipinas! Namaskar, India. Ba't nandito ka na naman? Isasama nyo na naman ako sa pagtitiklop at pagligo nyo? Wala naman akong bayad sa pag-entertain sa inyo. Pakicheck nga kung nakafollow kayo sa akin. Nanggigigil ako sa inyo Pakisigurado naman na nakafollow ka at wala naman akong bayad dito. Ma-ROI man lang yung pagod ko sa kakachismis sa inyo. Uumpisa na ba natin sa part 2, guys? Wag na, bibili pa kami ng paputok. Bibili lang kami ng paputok, guys, sa vlog na to, kaya umalis na kayo. Charis! Dito nga sa vlog na to, guys, ay hindi ko uumpisahan sa chismis dahil mahalata tayo, Iduduktong ko lang yung mga hindi ko nasabi sa inyo sa vlog na yun. Syempre, may mga nakaabang sa mga sasabihin ko doon at may mga hindi ako masabi kasi mahalata tayo. Syempre, hindi ko rin ilalagay sa dulo kasi alam ko ipapass forward nyo. So, pakiayos na lang yung mga daliri natin, no? Ang hirap kasi magbantay sa comment section, Charis. Today nga, guys, ay maaga kami umalis ni Adi para bumili na nga ng mga paputok niya na sobrang layo pa ng pinuntahan namin, mga 20 kilometers yung pinuntahan namin para makapunta dito sa bilihan ng paputok nila ng mga wholesale. Ito ay parang ano namin dito, Bukawi, dito sa Ranchi. Kung dati ka pa nakapalo, alam mo na si Aditya, ang luho niya ay ang kanyang paputok. Ito lang ang kanyang luho at addiction, guys, na ginagastusan niya talaga. Na ito lang yung expense niya, guys, na pawalang kwenta. Gumagastos yan, guys, ng libo-libo para lang sa kanyang paputok. Sa Pilipinas, guys, ang pinakamalaki niya na gastos sa paputok is around 60,000 Philippine pesos. Dahil pagtungtong ng December 1, guys, ay nag-uumpisa na yan magpaputok sa likod ng bahay namin dati. Pero, guys, nung nagkaanak kami, nabawasan yan. Kasi, guys, yung unang taon ni Adu, si Adu pinanganak December 17. Tapos yung first New Year ni Adu, guys, nagpaputok si Adi na sobrang lakas. Hindi nakahinga si Adu, guys. Baby pa siya nun, ilang days pa lang siya nun. As in, guys, talon-talon kami ni Adi. Iniihi pa ni Adu si Adu, guys. Hindi talaga siya nakakahinga. Hanggang sa inalog-alog ko, guys, para magising. Yun lang. Kaya nadala siya nun, guys. Kaya nabawasan yung pagpapaputok niya the next year. Tapos nung medyo lumaki na si Adu, ayun na, guys. Dumadami na naman siya. Pero this time, guys, ang nagastos niya lang is 13,000 rupees or around 10,000 Philippine pesos. Ano na yun, guys, mas mahal to last time ng Diwali namin. Last Diwali namin, 7,000 lang. Pero this time kasi ang dami niya biniling fireworks, guys. At umuwi rin kami after that kasi may trabaho siya. Tapos kami na nga nagpagasolina na itong sasakyan ng 3,000 rupees. Alam niyo ba ang gasolina dito ay parehas lang sa presyo ng gasolina sa Pilipinas? Wala naman kayong pakialam sa gasolina dito sa India. Gusto ko lang talagang pahabain tong chismis. Tapos, nakita ko tong Samsung na meron daw silang iPhone Pro. Alam niyo ba, ang hirap na hirap kami maghanap ng stock dito. So, meron daw ditong stock pero kulay orange. Ayoko ang kulay orange, guys. Gusto ko talaga kulay silver kasi nga, para aesthetic, guys, pagkabuhat-buhat ko. Syempre, don't judge me. Kasi after 3 years ako nagpalit ng cellphone. At itong cellphone ko, guys, ay hindi na kinakaya. Sa dami kong video, sa dami kong chismis sa inyo, kahit anong cellphone ay maglalag. Buti nga umabot ng 3 taon to, guys. Biruin nyo, guys, 3 taong chismis ang inedit ko dito at binidyo ko dito sa cellphone na to. So, siguro naman ROI siya. Kaya talaga, guys, pag vlogger ka, maganda ang iPhone kasi hindi siya, ngayon lang siya naglalag. After 3 years, imagine niyo naman, halos araw-araw akong nagbablog at nagchichismis sa inyo. Pero ngayon, guys, kasi pag nag-edit ako minsan, inaabot ako ng siyam-siyam kasi naglalag siya, hindi na gumagalaw yung screen. Pero guys, kung hindi ako vlogger, ay hindi ako bibili ng cellphone kasi okay pa siya, guys, sa lahat. Yun lang, pag nag-edit ako, talagang nai-stuck na ako sa kawalan. Kahit may iCloud ako, guys, parang ano na siya talaga. Alam kong wala kayong pakiulit, dinugtungan ko lang ulit para inisin kayo. Tapos dito sa bahay namin, guys, ay walang humpay na general cleaning dahil nga Diwali nila. Parang ano kasi, guys, New Year na Christmas sa Hindu calendar. So parang magpapalit sila ng taon, guys, sa Hindu calendar. Kaya nililinis nila yung bahay for blessing ba. So ito nga yung chika, guys. Nung nandun kami sa kwarto, dumating yung point na naiwan kaming lahat ng babae. Biglang tumalo na yung chismis. Imagine niyo, guys, yung posisyon namin dun sa last vlog, ganon. So, nandun kami sa kwarto. Tapos, etong nanay ni Aditya, ay very kasi siya. Yung iba na misunderstood siya. Pero as a nanay, guys, talagang karapatan niya yung mamili. Kasi wala namang jowa yung anak niya, diba? So, talagang mamimili siya sa mga babae. At syempre, sasabihin niya yung honest. Para, ang point niya kasi, guys, ay para wala bang expectation, wag mag-expect yung pamilya. So, sinasabi niya yung mga ayaw niya, yung mga gusto niya. Ganun talaga,
talaga guys, kasi since hindi nga sila magkakilala, di ba? Yung kuya, tas yung babae, hindi sila magkakilala. Tas di namin kilala yung pamilya nila, hindi na nila kilala yung pamilya namin. So ngayon guys, yung biyanan ko ay nagiging honest siya sa mga ganito yung bahay namin, ganyan-ganyan. Naiintindihan ko siya guys sa part na yun. Ang minsan nakakainis lang talaga na, alam mo yun, parang nakakapagod, nakakahiya, lagi kami nakikikain doon. Tapos hindi siya. So, nung nasa loob nga kami guys, ay napapansin ko na sinasabi nga ni mami na, gusto niya daw kasi na yung mga magiging apo niya nga guys, ay hindi ganun kaitim katulad niya. Marami nagko-comment sa inyo na, hindi naman maputi yung biyanan mo, hindi naman kagandahan yung biyanan mo, ganyan-ganyan. Tapos naghahanap ng kagandahan, ganon. Yung mga bunganga ng mga ibang Pinoy, sasabihin, ganyan. Kaya nga daw siya namimili, guys. At may pagkakataon naman siyang mamili, at may karapatan siyang mamili, ay pumipili na nga siya ng hindi niya katulad, para yung mga apo niya ay magandang lahi kinabukasan. Kasi nga, guys, aware siya na hindi siya kaputian. So, gusto niya, guys, yung mga daughter-in-law niya kaputian, para naman hindi nakakahiya sa mga kamag-anak. Bakit naman daw siya pa ang nagdidesisyon, hindi ang kuya? Actually guys, siya lang nagbibigay siya ng opinion niya. Pero at the end of the day, ang kuya pa rin ang nasusunod. Tapos guys, nakikita ko nga, ang pwesto kasi namin guys, nakaupo ako, kahilera ko, yung magkapatid, yung babae, tas yung nanay niya. Tas yung babae nakatulikod doon sa nanay ni Aditya. Nanay kasi ni Aditya nakaupo dun sa harapan namin. Nakita nyo, diba? Binibidyo ko siya. So, nagsasalita si mami. Tapos parang ako na yung nahihiya. Kaya nagsalita na ako guys. Para hindi naman ma-misunderstood yung biyanan ko. Dahil guys, kilala ko yung biyanan ko na sobrang mabait talaga at open-minded siya. Kaya lang, ang problema talaga sa kanya ay prangka siya. Sa akin, gusto ko yun. Since nag-i-English siya at face-to-face kami nag-usap guys, malapit na malapit. Nakita ko yung mukha niya. Ang cute niya talaga. Ngipin lang talaga problema niya guys. By the way guys, every time na nandito pala ako sa India, gustong gusto ko tinutulungan yung biyanan ko magkabit ng ilaw sa Diwali. Yung unang Diwali ko dito guys, kaming dalawa. Basta kaming dalawa lagi nag-aayos. Nagiging banding namin yan every Diwali. Wala lang, commercial lang. So, ito nga sabi ko sa kanya, wag kang ma-offend sa sinasabi ni mami kasi sobrang bait niyan. As in, yan yung tip. Sabi ko, ito English guys ha, tatagulugin ko na lang sa inyo. So, sabi ko sa kanya, wag kang ma-offend sa sinasabi niya. Kasi siya yung tipo ng biyanan na mahilig talaga siyang mag-ayos at magpaganda. Kita mo yung buhok niya, bagong ribbon pa. Kasi siya yung tipo ng biyanan na sasabihin niya sa'yo yung hindi maganda sa'yo. Pero hindi kanya pipigilan mag-ayos. Hindi katulad ng ibang biyanan B, na pag nakita na paganda ka na paganda, gastos ka ng gastos sa pagpapaganda mo, kaya siya magagalit, ginagastos mo, binawaldas mo yung pera ng anak niya, siya hindi siya ganun. Sabi ko nga sa kanya, sinasabi lang sa'yo ni mami yan, ganyan din siya sa akin dati. Pero, tutulungan ka niyan mag-ayos, tas tutulungan ka niyan, sabihin sa asawa mo, para iayos ka ng asawa mo, which is maganda, compare sa mga ibang biyanan B. Nalaw siyang nakakakuskus ng kubeta, tapos galit pa. Sabi ko pa nga sa kanya guys, ay wag kang mag-alala, kasi yung nanay ni Aditya nila ay very open-minded siya. So, hindi kanya pipilitin magsuot ng sari araw-araw. Kung anong gusto mo, wag ka lang mag-short. Actually, nag-short na nga ako lately. Wala siyang pakialam eh. Sabi ko sa kanya, guys, ganun siyang klaseng biyanan. Kaya sabi ko sa kanya, wag siyang matakot. Kasi mabait talaga. At nakikita niya naman na nabibiro ko yung biyanan ko sa harapan niya. At pa-relax-relax lang ako. Hindi ba ako takot? Kasi nga, guys, syempre, nung una, pag narinig mo yung biyanan ko na ganun, diba, magugulat ka. Kahit kayo, nagugulat kayo na prangka siya eh. Pero prangka lang siya, B. Pero very open-minded siya. Nakikita niyo naman, nakakabiruan ko siya. Kaya nga, gustong-gusto ko ng biyanan ko, B. Medyo laitera lang siya. Kahit ngayong kapatid ko, sinasabihan niyang mataba eh. Harap-harapan yun, guys ha. Nung umuwi siya sa Pilipinas, sinabi niya sa, sa kapatid ko, sabi niya, medyo mataba ka, no. Tapos payat yung, yung jowa mo. Sabi niya, papayat ka konti, ang ganda mo. Ganun siya, guys. Yung parang, prangka lang siya. Pero hindi in a negative way na, pangit ka, di ka nagaganda. Siya yung tipo ng tao na sasabihin niya yung mali sa'yo para ma-improve mo. Mas gusto ko yung ganong tao, B. Kaya nga si Aditya, hindi siya ganyan katulad ng nanay niya. Yung parang kasabihin niya sa akin dati ganyan, nabubuwis ito kay Aditya. Ang ganda mo, be. Pero ako nakikita ko sa salamin ko, hindi maganda. Sabi ko sa kanya, huwag kang nagsisinungaling sa akin pag pangit ako ha. Kasi hindi ako mag-i-improve ka, guys, lately. Pag di maganda, ganyan. Talagang sinasabi niya sa akin. Kasi bad trip ako sa mga tao na sasabihin, ang ganda
ganda ko tapos di naman talaga maganda or hindi bagay sa akin tapos sasabihin bagay sa akin. Bad trip ako sa ganong tao, B, kasi ibig sabihin mas pangit yun kasi hindi ka nila gusto mag-improve. Pero iba rin yung mga bibig ng mga buwisit na laitera lang na wala namang ambag. Ay, galit na naman siya, B. At syempre, dumating na naman nga sa point, guys, sa pinag-usapan nila kung marunong bang magluto o marunong ba sa gawaing bahay yung babae. At yung babae nga, guys, ay hindi daw marunong magluto. At sabi nga sa akin ni Mami, ang sa bahay daw ng babae, since dalawa lang sila magkapatid ng babae, ang tatay daw ang nagluluto sa bahay nila, B. Kaya, ibig sabihin, guys, sa bahay namin ay dalawa kaming prinsesang tamad. Ay, charis. Tapos nga, pag-uwi, ay pinag-chismisan namin ng biyanan ko yun. Tapos, eto nga ang sabi niya, guys. I think okay na siya. At least may matuturuan akong magluto ng Indian food. Tapos may gagawa na ng roti, ganyan. Yung parang pinaparamdam niya sa akin na napapagod siya sa paggawa ng roti, paggawa ng chai, tas di ako gumagawa. Yung parang ganun ba? Sabi niya pa kasi, sa wakas, meron na akong daughter-in-law na Sabi ko, Mi! Niloko ko na nga lang, guys. Mi, wag mong utusan ng utusan. Baka mainggit sa akin at pilitin din akong tumulong sa inyong dalawa. Eh ako, guys, ayoko talagang maggawa-gawa ng tsaa na yan. Alam niyo yung reason ko. Sabihin niyo ng tamad ako, guys, ay hindi ako gagawa ng tsaa na yan para pagsilbihan yung mga lalaki dito sa bahay namin. Siya siguro kaya niya. So, wag niyang, ang point ko naman, guys, wag niyang pagsisilbihan yung asawa ko kasi bad trip ako nun. Kasi nga, teka, papakita ko muna sa inyo, guys, itong mga binamili namin ngayon dun teras. Gusto kailangan ko iyabang to be. Laki-laki ng nagastos namin, tas di malalaman ng mga inggitera. So ngayon nga, guys, pumunta kami dito para bumili nga ng bangles ko para makompleto na ngayong aking 7 days na bangles. Kaya lang, ang bala ko 5, biling ko na bangles. Napamura ako sa presyo. Nang nalaman ko yung presyo, bisan ko, mahal. Kaya ba ng card natin? Siguro. Okay na, ito na. Ito pa lang ay kalahating million na to, guys, sa Philippine peso. Grabe. No? Grabe ang mahal ng ginto. Solid kasi siya. Mabigat. Sobrang mabigat siya. Light ka na. Mga Silver coins wala ito ba? 450k. 450k. Philippine peso. Sabihin nyo, ang liit-liit naman, bakit ganun kalaki? B, this is 22 karat pure gold, hindi hollow, walang bakal sa loob. As in, purong ginto na napakatigas. Yung sa tsaa nga, guys, sa piling ko lang naman, hindi magandang tignan yung pagsisilbihan ko, bibigyan ko ng tsaa yung tatay, bibigyan ko ng tsaa yung kuya, B. Gusto ko asawa ko lang. So, pag dumating yung aking hipag, ililinaw ko sa kanya yan. Gumawa ka ng tsaa para sa lahat, pero wag sa asawa ko. Kahit ba sabihin mo bayaw mo yan, kahit sa kultura niyan, wag. Ayoko lang. Bakit ba? At tawang-tawa nga lang, guys, yung biyanan ko sa sinasabi niya at sa sinasabi ko na wag niyang utusan ng utusan. Kasi baka, B, utus-utusan niya yung, yung hipag ko, B. Sabi niya pa sa akin, ikaw kasi ang aking expensive daughter. May pag ganun pa siya, B. Sabi ko, B, Mi, wag kang ganyan. Wag kang ganyan ugali mo. Kasi mamaya, magkainggitan. Tapos pipilitin akong kumilos. Eh, alam mo naman yung ugali ko din. Pag ayoko. Kaya nga dapat, guys, ay fair talaga siya. Kasi para walang inggitan ba? Para hindi kami mag-umpisa sa away. Diba? At ito nga ang danteras, guys, ay bumili ako ng bangles. Pero ang mga nasabihanan ko, B, hindi yan inggitera. Binili ako ni Andy ng bangles, pero binili lang namin si Mami ng hikaw. Pero ang laki naman ng hikaw na binili niya, B. So yung kanya, mga 100,000 something ata yung kanya, guys. Which is hindi na siya nag-question ba? Hindi siya nag-question kung bakit mas malaki yung akin, ganyan. Kasi, guys, yung mga alahas ko, hindi sa akin yan. Para sa mga anak ko. Tapos yung biyanan ko naman, guys, binibigyan namin yan palagi ng alahas. Kasi, di naman para sa kanya yun. I mean, kasi dito sa India, guys, pag bumili ka ng alahas, hindi yun para sa'yo. Para yun sa future nyo ng buong angkan. Dito, hindi consider na, yung asawa maluho, mahilig sa ginto. Hindi ganun. Yung biyanan ko mahilig sa ginto. Iisipin ko na, maluho yung biyanan ko. Hindi ganun dito, guys. Dito, binibigyan namin siya kasi if in case something happen, maghirap kami, ganyan, guys, ibibigay niya rin sa amin yan. Ganun mangyayari, guys. Ganun kasi sa India. Yung mga magulang, ganyan, hanggang sa kanilang tok-tok-tok kamatayan ay sinusuportahan nila yung anak nila. Kaya kami, guys, hindi kami nagdadalawang isip bigyan yung biyanan ko. Pero yung lately, naririnig ko, bibigay niya daw sa hipag ko. Parang nagdadalawang isip na ako, B.
Parang, ala, ang dami ko nang na-invest sa'yo, tapos hahatiin mo sa aming dalawa. Wala naman siyang Ay, sorry. Di pala nilalabas yun. Dapat pala sa isip ko lang yun. Yung bibig ko hindi nakikisama. Kaya nga guys, lately, naririnig ko talaga siya. Alam niyo ba yung pinost ko na silver, yung makapal? Alam niyo ba sabi niya? Ay, ibibigay niya daw yun sa asawa ng kuya ni Aditya. Sabi ko talaga, ano ako, Mi? Andito ako, Bi. Ang tagal ko na dito. Sabi niya, madami ka namang pera eh. Hindi, kailangan ko yun. Kaya nga kita binibigyan kasi charot lang. Kami guys, ni Aditya ay nagbibigay ng hindi nagkukwenta at hindi nag-expect ba na may kapalit. So kinakalimutan na namin yun pag binigay na namin sa kanya. Para wala bang samaan ng loob, B. Pero sa kanya din naman nanggagaling na ibibigay niya sa akin. Pero may kahati na ako, B. Hindi ko matanggap yun. Charis. Tawang-tawa na naman sila. Talaga guys, kami ng biyanan ko. Ganyan kami magbiruan. Ito yung mga biro ko sa inyo guys. Binibiro ko rin sa kanya. Malaking factor din kasi nang nakapunta yan sa Pilipinas guys. Dati hindi ko yan nabibiro. Tapos, nung pumunta siya sa Pilipinas, tawa siya ng tawa. Tuwang-tuwa siya sa Pilipino. Yung lahat ginagawang biro guys. Kaya sabi niya talaga, ang saya naman maging Pilipino. Kasi nga daw, guys, ano yung parang lahat ba hindi siniseryoso, tinatawa-tawanan lang. Kaya guys, nagigets niya kung bakit kami ni Aditya, tawa kami ng tawa lagi. Pagka, halimbawa, nagsiseryoso sila, tapos kami ni Adi, bigla kaming tatawa. Mas naintindihan niya kami yung kultura ko na bakit palagi ako nakatawa. Kaya nung pag-uwi ko dito sa India, parang mas naging komportable kami sa isa't isa. Kasi nga guys, alam ko na, gets niya na pag nagbibiro ako na hindi ako seryoso. Kasi dati natatakot akong biruin siya ng ganyan. Kasi nga, baka hindi niya gets yung culture natin na, alam niyo, katulad dito, di ba ako Bulacania ako. May mga ibang galing Bisaya, galing Mindanao na nagagalit sa akin guys. Kasi yung Tagalog ko ba guys, hindi nila magets yung humor. Pero sa Bulacan guys, ay humor is humoring. Yung biro-biro lang ba guys. Kaya sa kanya, natatakot akong magbiro ng ganito. Pero ngayon, kaya nakikitawa na siya guys, ay nagigits niya na yung mga biro ko. Kaya guys, hindi rin ako natatakot na may magtatranslate dito sa kanya. Or talagang pinapaintindi ko sa kanya, nakikitawa nga siya guys pag tinatranslate namin sa kanya yung mga sinasabi ko sa vlog. Kasi gets niya na nagbibiro lang ako. Kasi syempre, diba, action speaks louder than words. So kahit anong lakas ng bibig kong chismis sa inyo dito, pero yung asta ko dito, alam nila guys kung anong klase akong tao. Diyan, wala lang, just proud of myself. Charis, di ko tulad ng iba. Ang bait-bait sa social media, tapos behind the back yung biyanan, kaaway pa. Ay, charis, joke lang. Tapos pala guys, umuuna nga dun sa babae. Pero 7 days nga daw aantayin bago sabihin sa babae na push na. Pero kahapon, tumawag na yung biyanan ko at sinabi ngang push na. Pero ipa-brace muna. Kasi nga guys, kahit talagang hindi bet-bet ng biyanan ko, ay ang kuya ang nagsabing push na. Kaya wala na nagawa yung biyanan ko, kundi sabihin na i-push na nga itong babae na to. Kasi nga guys, sa totoo lang, ang may huling say talaga is yung kuya at hindi siya. Hindi niya mapipilit, pwede niyang i-brainwash yung bayaw ko, pero hindi niya mapipilit kung ayaw. Ganun feeling ko guys. Kasi nung nakaraan, napapansin ko, parang sinusulsulan niya, wag na yan. Kasi may problema sa ngipin. Yung pag-uwi namin guys, naririnig ko siya sa kwarto. Sabi niya, wag na yan, kasi ganyan nga. Ano sasabihin ng mga, ganyan. Pero yung bayaw ko, sabi, hindi, tumigil ka, nakakapigil mo dyan. Okay na sa akin to. Yun, wala siyang nagawa, Bi. At tada! Nakabili na nga ako ng iPhone 17 Pro Max fully paid. Tapos ito guys, as part of Hindu religion, ayan, mag-thank you tayo sa lahat ng goddess and God na nag-provide sa atin ng blessing.